Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 951 hanggang Kabanata 960. Kabanata 951. Nagulat ang matandang doktor sa dami. Sir, paano ko kayo haharapin? Alam kong mabait kang tao, pero sobra-sobra na ang 30,000. Kailangan kitang guluhin para, naku, hindi naman. Bantayan ang tindahan ngayon. At ang pangalan ko ay Jack Puti. Jack chuckled at saka tumingin sa kanyang mahal na asawa na nakatayo sa tabi niya. Aalis muna ko kasama ang asawa ko. Dagdag pa niya. Okay, mister. Why? Ako si Terence Terry. Chef Fry, tawagin mo lang akong napangisi si Terence at pinaalis ang dalawa sa pasukan. Tumulong pero masyado kang, Jack, alam kong sinusubukan mong mapagbigay, hindi ba? Nang makalabas na sila sa apothecary at pauwi na, hindi napigilan ni Selena ang panunokso. Jack, masyado kang mapagbigay kaya tinatakot mo ang matandang doktor. Ayos lang. Mukhang hindi maganda si Terry at ang kanyang pamilya. At halatang hindi madaling mabuhay sa Swallow City. Kung tutusin, mahirap para sa mga ordinaryong tao ang magkaroon ng bahay sa Swallow City at talagang pabigat. Si Terry ay isang mabait na tao, gumagawa siya para lang mabawasan ang pasanin sa balikat ng kanyang anak. Ang mga sulok ng Jack bahagyang nakakunot ang bibig ni pataas. Puntong hininga. Laging mag-aalala ang mga magulang sa kanilang mga anak. Jack bulong na may emosyon. Tama ka. Hindi naman tayo nagkukulang ng pera, at the same time, makakatulong tayo sa mga tao. Besides, once we made enough for your medical skills here, I believe that all those rich people will come to us and by that time we will earn back all the loss. Umiti si Selena. Jack ay tiyak na matatawag na isang henyong doktor sa kanyang namumukod tanging kakayahan sa medisina. At sa gayong kasanayan, Jack maaaring kumita ng mas maraming pera hanggat gusto niya, maliban kung wala siyang pagnanais na gawin iyon. Hindi nagtagal ay bumalik ang mag-asawa sa kanilang tahanan. Sa oras na ito, dumating din si Caleb sa kanyang tahanan ngunit may matinding pagdurugo ng ilong. Noong una, naisip ni Caleb na sa tulong ng pis, ang pagkuha kay Selena ay magiging isang piraso ng cake. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na magkakaroon ng mga pasa sa kuha niyang namuka sa huli, hindi man lang niya nahawakan ng kahit isang hibla ng buhok ni Selena. Bale ang mga pasa, ngayong sa wakas ay makapagpahinga na siya sa kanyang kama sa isang marangyang villa na binili niya para sa kanyang sarili. Nag-aalala siya sa mga susunod na mangyayari. Alam na alam niya ang ugali ng kanyang pangalawang tiyuhin. Siya ay isang 3-star King of War. Paano niya matatanggap ang katotohanan na siya ay nabugbog ng husto at naputol ang kanyang daliri? Tiyak na hindi niya pababayaan ang bagay na iyon. Ang kanyang pangalawang tiyuhin Hunter Moore ay isang taong may kaunting katanyagan. Kaibigan niya ang ilang hari ng digmaan na mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Kahuling pagkakataon na nakilala niya ang kanyang tiyuhin sa likod bahay, nakikipag-inuman siya sa isang 5-star King of War. Paano kung ang kanyang pangalawang tiyuhin ay nagdala ng ilang piling mandirigma sa kung saan jacket na buhay si Selena at pinatay ang dalawang dilag si Selena at Lana? Tapos hindi na niya matitikman ang dalawang dilag. Pakiramdam ni Caleb ay hindi patas na siya ay nabugbog ng 2 beses ngunit hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon na hawakan ang mga babaeng iyon minsan. Hindi. Kailangan kong hanapin ang pangalawang tiyuhin ko bukas. Pero magpapahinga ako ng konti ngayon. Pulong ni Caleb sa sarili matapos isipin ang bagay na iyon. Pagkatapos ay uminom siya ng ilang pampawala ng sakit para maibsan ang pananakit niya para nang mas mabilis makapagpahinga siya at gumaling. Marahil, ito ay dahil siya ay nabigo ng 2 beses sa isang hilera at siya ay hindi nasisiyahan. Bukod dito, alam na alam niya sa kanyang puso na base sa ugali niyang Master Chapman, siguradong hindi niya pababayaan ang bagay na iyon. Pagkatapos ng lahat, ang pamilyang Chapman ay isang kilalang pamilya at may kakaunting piling mandirigma. Sa oras na ito, si Hunter at ang 5 iba pang hari ng digmaan ay nagiinuman at nag-uusap sa isang hotel bar. Ang 5 haring ito ng digmaan
Bukod pa sa 2 hari ng digmaan na kasama niya noong araw na iyon, may 3 iba pang hari ng digmaan, 2 4 na bituing hari ng digmaan at 1 5 bituing hari ng digmaan. Sir Moore, anong nangyari sa kamay mo? Napansin ng isa sa mga hari ng digmaan ang nawawalang daliri ni Hunter at nagtatakang nagtanong. May nakilala akong babaeng mandirigma at hindi ko alam kung mayroon siyang 5-star o 4-star combat prowess. Siya ay medyo malakas at hindi ko siya matatalo. Mahigpit. Galit na sigaw ni Hunter habang ang kanyang mga kamao at ngipin ay parehong nagngangalit ng. Kabanata 952. Niloloko mo ba ako? Sir Moore, hindi mo siya kalaban. Isang 4-star King of War ang may pagtataka na nakaplaster sa kanyang mukha. Maraming mga elite na manlalaban dito sa Swallow City, ngunit si Sir Moore ay hindi ordinaryong tao na matatalo lang ng kahit sino. Tsaka babae yung kabilang party. Paano ito? Napakamot ng ulo si Hunter bilang pagsang-ayon. Hindi ko akalain na magiging ganito kalakas ang kabilang partido. Noong isang araw, pinahiya nila ang aking pamangkin. Napinilit siyang lumuhad sa ilalim ng mainit na araw ng mahabang panahon. Pinugbog din siya ng mga bodyguard niya. Kaya pumunta ako sa pag-asang matulungan ang aking pamangkin, ngunit seryosong hindi ko inaasahan na ang babaeng iyon ay magiging ganito kalakas at matatalo ako sa huli. Matapos marinig ang bagong impormasyong ito, 3 hari ng digmaan ang nagpalitan ng tingin upang ihatid ang ilang mensahe sa pagitan nila. Hindi naman sila bobo, alam at naunawaan nila ang mga karakter ni Hunter at ng kanyang pamangkin sa labas. Kaya natural na alam nila kung sino ang may kasalanan. Matapos pag-aralan ang sitwasyon, inakala ng 3 na malamang ay head over heels ang pamangkin sa kagandahan ng kabilang partido at gusto siyang hayangkinan na humantong sa ganoong insidente. Tsaka sobrang protective ni Hunter sa pamangkin. Alanam ng lahat iyon. Hindi sumagi sa kanilang isipan ang pag-iisip na matalo si Hunter at putulin ang isang daliri. Pinuntahan talaga sila ni Hunter para humingi ng tulong sa pagkakataong ito. Sir Moore, ikaw lang ang nakipag-away sa kabilang partido, kaya natural na alam mo kung gaano kahusay ang kanilang combat power. Ang 5-star na hari ng digmaan ay tumunog sa isang retorika na tanong. Isang matamis na ngiti ang ibinigay niya. Dapat kaparehas yata ng babae ang isang 4-star King of War. Ngunit hindi mahalaga kung siya ay maihahambing sa isang 4 na bituin o 1 5 bituin, kung lahat tayo ay magsanib puwersa at sasalakayin sila ng sama-sama, hindi ito dapat maging anumang problema. Tumanggo si Hunter at itinaws ang Brands ONSMYUN Belso ng beer. Mag-Ems real kong kapatid, tulad ng LM ninyo, Eiko, si Junior Moore, ay bihirang humingi ng pabor sa iba. Ngunit sa pagkakataong ito, malubhang naapektuhan nito ang aking pride at ego bilang isang hari ng digmaan. Kaya dapat bigyan mo ako ng kamay. Huwag kang mag-alala. Magkapatid tayo at magkasama tayong lumaban sa larangan ng digmaan. Kaya siguradong tutulungan ka namin. Para sa kapakanan ng reputasyon at imahe, ang 5-star na hari ng digmaan ay medyo napilitang tumanggo at sumang-ayon sa pabor ni Hunter. Dahil ang isang 5-star na hari ng digmaan ay nangako na ipaghihiganti si Hunter, ang iba pang 2 4 na bituin na hari ng digmaan ay natural na nitali ang kanilang dila, ngunit nagpatuloy ng umiti at tumanggo. Bilang pagsang-ayon. Kung tutusin, totoo ang sinabi ni Hunter, bihira siyang humingi ng pabor sa iba. Para sa isang mapagmataas na hari ng digmaan na ibuka ang kanyang at humingi ng tulong, hindi ito naging madali. Hindi nagtagal ay naubos ng grupo ang mga pares ng beer. Sige, ay treat ko ang lahat sa isang karaoke night. Gayun din, ipinadala ko ang aking mga tauhan upang mag-scout kung saan nakatira ang kabilang partido. Bukas sa ganap na 9:00, magtitipon tayo sa Dragon Phoenix Skyscraper, pagkatapos ay pumunta sa kanilang bahay at tapusin sila. Si Hunter ay bumangon mula sa kanyang upuan at sumigaw ng kanyang mga baga, habang ang kanyang kamao ay mahigpit na nakakuyom. Oo. Lahat ng hari ng digmaan ay tumayo at umalangaw-ngaw kay Hunter. Taglay nila ang malakas na aura na hindi kayang ilabas ng iba.
Kinaumagahan, nagising si Caleb at nalaman niyang medyo gumaling na ang kanyang pananakit at mga sugat. Agad siyang nagdala ng ilang bodyguard at nagmaneho papunta sa bahay ng kanyang pangalawang tiyuhin. Hindi nagtagal, nakarating siya sa villa ng kanyang pangalawang tiyuhin. Ginoo Wallace, nasa loob ba ang tito ko? Mabilis na nilapitan ni Caleb si Mr. Wallace na mayordomo ng tirahan ni Hunter at nagtanong tungkol sa kinaroroonan ng kanyang yuhin na may ngiti sa labi. Nakalabas na siya. Sa tingin ko mga 10 o 20 minuto ang nakalipas. Sa tingin ko lumabas siya kasama ang ilang hari ng digmaan sa isang lugar na hindi ako masyadong sigurado. O tama, kahapon ay nakipagpulong siya sa mga hari ng digmaan at nakipag-inuman ng kaunti. Dinagdag ni Mr. Wallace nang maalala niya. O she asterisk D. Nagmura si Caleb at tinampol ang mga hita niya pagkarinig niya ng balita. Bahagya siyang nagising kaninang umaga, malamang dahil sa mga sugat niya. Hindi niya inaasahan na mabilis milos ang kanyang tiyuhin kaya humingi siya ng tulong sa ibang mga hari ng digmaan at dumiretso sa paghahanap Jacket Selina. Naisip niya noong una na makakapagpahinga siya ng kaunti at pumunta ngayong umaga para ipaalam iyon kay Hunter Jackay na saktan ng pamilyang Chapman. At marahil ay matyaga silang maghintay para kumilos ang mga Chapman. Kapag nag-aaway ang mga pastol, ang lobo ay may panalong laro, maaaring sila ang lobo na nakikinabang sa sitwasyon. At least, sa ganitong paraan, magkakaroon siya ng pagkakataong matikman ang dalawang dilag. Kung tutusin, kilalang-kilala niya ang karakter niyang Master Chapman. Kung gusto ni Peace na patayin ang mga babae, sana ay nagkaroon siya ng mga masasayang gabi kasama ang mga ito bago sila patayin. Sa kabilang banda, ayon sa ugali ng kanyang pangalawang tiyuhin, hindi niya alintana ang mga masasayang gabi o maglokohan. Dumiretso sila para sa ulo ng ibang partido, kung tutusin, sila ay mga taong akala nila ay namatuwid at makatarungan. Imposibleng gumawa sila ng ganitong karumal-dumal na gawain. Sa makatuwid, kung pupugutan ng pangalawang tiyuhin at ng mga hari ng digmaan ang kabilang partido, mawawalan siya ng pagkakataong. Kabanata 953. Cheat. Huli na ako. Late ng ilang minuto. Napabuntong hininga si Caleb at napatulala siya. Young Master Quentin, ano ang ibig mong sabihin na huli ka na? Natarante si Mr. Wallace sa sinabi ni Caleb, hindi niya maintindihan ang ibig sabihin noon ni Caleb. Wala itong kinalaman sa iyo. Pinanangkitin ni Caleb si Mr. Wallace at umirap. Pagkaraan ng huling pantig ng kanyang salita, sumakay si Caleb sa kanyang sasakyan at handa ng magmaneho papunta tirahan ni upang saksihan ang mga nahulog na katawan ng kabilang partido. Sa pagkakataong ito ang kanyang pangalawang tiyuhin ay hindi nag-iisa, nagdala siya ng ilang hari ng digmaan kasama niya. Ang mga pinagsamang puwersang ito ay walang iba kundi napakahusay na nakakatakot at nakakatakot. Kaya naman, kumbinsido si Caleb na ngayon na ang huling araw ng kabilang partido sa mundong ito. Isang kabuuang 6 na hari ng digmaan ang nagtipon sa harap ng Jack tirahan ng ilang minuto ang nakalipas. Hindi ba bago ang lugar na ito? At ang mga villa na ito din. Nakakunot ang noo ng isa sa mga hari ng digmaan habang sinusubukang sumilip sa mga nakapaloob na villa. Tama iyan. Ngunit hindi ko alam na may isang taong kasing lakas ng isang 4 na bituing hari ng digmaan na naninirahan dito. Ang isa pang hari ng digmaan ay tumunog at ibinigay ang kanyang 2 sentimo. Tumayo ang grupo sa harap ng pasukan ng Jack's residence, gayunpaman, sila ay hinarang ng 2 bodyguard sa pasukan. Mga Ginoo, maaari ko bang malaman ang iyong layunin dito? Dumapit ang isa sa mga bodyguard at nagtanong tungkol sa pagkakakilanlan ng grupo. Tinundan ng mga bodyguard na ito si King of War Skylar Celestino sa Swallow City. Tila ay kanyang mga alagad at bawat isa sa kanila ay may kakayahan at may malakas na husay sa pakikipaglaban. Ayaw naming pumatay ng mga inosenteng tao. Maaari kang tumabi at papasukin kami o ibigay ang 3 sa kanila sa amin. Isang babaeng nakamaskara, isang lalaki at isa pang magandang babae. Tinatawag ang lalaki Jacket, ang magandang babae ay tinatawag na Selina.
Ang hari ng digmaan Hunter Moore ay bahagyang nagtaas ng ulo habang nag-uutos sa malamig at mapanghamak na boses. Ibigay mo sila. Lampatay yung linya ang nabuo sa pagitan ng mga kilay ng bodyguard. Ito ay malinaw na ang grupong ito ng anim ay hindi dito para sa isang friendly na bagay. Maaari ko bang malaman kung ano ang layunin ng pakikipagkita mo sa aming Panginoon? Tanong ng isa sa mga bodyguard. Ano ang layunin? Siyempre, ito ay upang ibigay sa kanila ang kanilang hiling na kamatayan. Malamig na ngumuso si Hunter at iniluwa ang kanyang iniisip. Bigay mo na sila sa amin. Lahat kami dito ay hari ng digmaan, tiyak na hindi namin kayo kalaban at ayaw naming pumatay ng mga mahihina. Ang buhay nila ang pinanggalingan natin. Ang bodyguard na hamarang sa kanilang pasok sa residence ay may nalilitong tingin. Sir, kung gusto mong patayin silang tatlo, natatakot ako na imposibleng gawain iyon. O at least talunin mo muna ang captain of bodyguards natin. Yung kapitan ng bodyguards. Kunin mo siya dito. Tapos titingnan ko kung kaya niyang talunin tayong lahat. Napayuko si Hunter. Sige, sasanduin ko siya. Ang isa sa kanila ay mabilis na tumakbo papunta sa lugar. Sa oras na ito, masayang nag-e-enjoy si Skyler sa kanyang tsaa sa looban. Gayunpaman, hindi siya sanay sa pagpapahinga. Nakaramdam siya ng kakaiba sa pagkakaroon ng napakaraming libreng oras kamakailan, at sa huli, nainip siya. Sa mismong sandaling iyon, ang kanyang alagad ay tumakbo sa kanya, nakapagsasalita ng may hafang. Guro, may ilang tao na tinawag ang kanilang sarili na mga hari ng digmaan, sumisigaw na patayin si Master at Mistress White at Goddess of War. Anong biro? Sumigaw si Skyler, pagkatapos ay tumayo siya mula sa kanyang upuan, pinutol ang kanyang mga daliri. Tere na at kilalanin natin sila. Kabanata 954. Master, 6 sila at nakikilala ko ang isa sa kanila, ngunit ang 5 pa, wala akong ideya kung sino sila. Kung lalabas ka at kalabanin mo sila, hindi ba masamang ideya ito? Umiti ang bodyguard at nagduda sa desisyon ni Skyler. Kilala mo ang isa sa kanila? Tapos kilala ko sila. Matamang nakinig si Skyler sa kanyang alagad at nakakunot ang noo niyang tanong. Nako, kilala mo talaga ang taong ito. Siya ang naging subordinate mo noon. Pero tiyak na hindi niya ako kilala. Nagpatuloy-tuloy ang bodyguard na may halong damdamin. Si Sir Milestone, naalala mo, di ba? Hindi lang siya ang nasasakupan mo, na iligtas. Mo pa ang buhay niya noon. Siya yun. Sa sandaling marinig ni Skyler ang ito. Pangalan, nasasabik siya at hindi na makapaghintay na makilala ang mabuting matandang kaibigan na gayunpaman, pagkatapos ng ilang hakbang, huminto siya. Bigla niyang naalala na ang kabilang party ay hindi dito para tumambay kundi para maghanap ng gulo. Kung ayalabas siya ng ganito, mapapahiya ang kabilang partido sa harap ng ibang mga hari ng digmaan. Matapos pag-isipang mabuti ang bagay na iyon, muli niyang tinanong ang kanyang alagad, ang sumigaw para sa Jack ang ulo ni ay hindi siya. Tama. Si Miles ay isang mabait na lalaki, hinding-hindi niya sasaktan Jack, Selena, at Lana. Nakakatawa. Ang sumigaw ay hindi siya, ito ay isang lalaki na may nawawalang daliri. Malamang na ang taong ito ay binugbog ng Diyosa ng digmaan noon, at iyon ang dahilan kung bakit siya nagpunta kay Sir Stone para humingi ng tulong. Isang tipid ng ngiti ang pinakawala ng bodyguard. Siguradong naguguluhan siya sa buong sitwasyon, tutal nandito lang siya at ang iba pang mga disipulo bilang mga bodyguard dahil sinundan nila si Master Skyler. Si Skyler ay isang marangal na tao na may mataas na posisyon sa lipunan. Isa siyang tunay na 8-star King of War at ang kanyang husay sa pakikipaglaban ay sinasabing kapantay ng ilan sa mga 9 na bituing hari ng digmaan. Walang sino man ang maniniwala na ang isang malakas na tao ay handang sumunok Jack at magsilbing bodyguard niya. Alam iyon ng mga alagad Jack ay ang personal na doktor ng 9 Great Gods of War. Gayunpaman, dahil Jack ay isang doktor lamang, hindi inisip ng bodyguard na dapat kumilos si Master Skyler ng sunod-sunuran Jack. Nang dumating sila at tumira sa Swallow City,
Ibinunyag ni Master Skyler sa kanila ang nakakagulat na balita ni Jack ay hindi sa lahat ng personal na doktor ng siyam na dakilang Diyos ng digmaan, ngunit siya ang kataas-taasang mandirigma na siya ring master ng siyam na dakilang Diyos ng digmaan. Bukod sa Jack, ang mga natamo ni Ethan Hayes sa mga kasanayang medikal at kaalaman ay higit pa kay Ethan Hayes na hinding-hindi makakapantay ni Ethan Jack sa medikal na lugar. Gayunpaman, ginawa ni Master Skyler na ilihim nila ito. Maliban kung ang kataas-taasang mandirigma ay nagpahayag mismo ng kanyang pagkakakilanlan, kung hindi, walang sino man ang dapat magsabi ng anuman tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Kaya naman, nang mapanood ng bodyguard ang hari ng digmaan na sumisigaw at sumisigaw na pumatay Jack, nakakatawa siya at the same time, nakakaawa para sa kabilang party. Para maghanap ng gulo Jack, hindi ba ito ay paghuhukay ng libingan para sa sarili? Kung naasar nila ang Supreme Warrior sa isang indayog ng Jack's braso, lahat sila ay nakahandusay sa lupa, walang buhay. Kung lalabas ako at turuan sila ng leksyon, mawawala ng imahe at reputasyon si Miles. Mapapahiya siya ng hindi masukat. Paano ito? Isama mo siya. Maluwag na isinandal ni Skyler ang kanyang puwitan sa upuan pagkatapos niyang suriing mabuti ang sitwasyon at casual na naghintay sa looban habang umiinom ng masarap na tsaa. Nasaan ang tinatawag mong kapitan ng mga bodyguard? Nasaan na siya? Malakas na nagmura si Hunter matapos makitang lumabas ang bodyguard na mag-isa, walang katabi. Nakaramdam ng pagkairite si Hunter. Umiti ang bodyguard at saka lamang yumuko sa harap ng grupo ng mga hari ng digmaan. Sinabi ng aming kapitan na gusto niyang makilala si Sir Stone ng pribado, at naniniwala siya na pagkatapos siyang makilala ni Sir Stone, magbabago ang isip ni Sir Stone. Kapitan lang siya ng mga bodyguard, bakit magbago ang isip ni Sir Stone dahil sa kanya? Anong biro? Ang isang one-star King of War na malapit kay Hunter ay ikinulong ang kanyang kamay sa harap ng kanyang dibdib at nanunuya. Tama, sino sa tingin niya? Sabihin mo sa kanya na siya mismo ang lumabas dito. Don't tell me pusa siya at takot sa atin kaya naman nagtatago siya sa loob na parang nakakatakot na pusa. Umalangaw-ngaw at tumawa ang isa pang 4-star King of War. Nakakatawa at the same time nakakatawa sa pananaw niya. Kabanata 955. Para sa sino mang nagtataglay ng kapangyarihang panlaban na maihahambing sa isang hari ng digmaan ay tiyak na hindi magboboluntaryong maging bodyguard. Kaya't halatang nagkukunwaring hari ng digmaan ang kabilang partido, pero sa totoo lang, natatakot siya, at the same time, ayaw umamin ng kahinaan dahil sa kanyang imahe. Kaya, hiniling niya kay Miles Stone na pumasok para mabayaran niya si Miles at palayain siya ni Miles. Ako ay isang 5-star King of War, at pinapasok mo ako para salubungin siya. Sigurado ka ba? Pamantong hininga si Miles, naglalabas ng aura ng sama ng loob ang mukha niya. Bilisan mo at yayain mo ang iyong kapitan na lumabas, kung hindi, dito ko tatapusin ang iyong buhay. Medyo naiinip si Hunter. Siya ay humakbang pasulong, sinakal ang bodyguard, at itinaas ito ng mataas sa himpapawid. Naisip ni Hunter na babasahin ng bodyguard ang kanyang pantalon dahil sa takot. Gayunpaman, hindi man lang nagpakita ng takot ang kabilang partido, sa halip ay binaril niya si Hunter ng nakamamatay na titig. Kung gusto mong pumatay, pumatay ka. Sa tingin mo ba natatakot ako sa kamatayan? Ngunit kailangan kong sabihin sa inyo na, kung papatayin ninyo ako dito mismo, lahat kayo ay magsisisi sa bandang huli, at lahat kayo ay kailangang bumawi sa akin ng inyong buhay. Hunter, huwag mo siyang patayin. Ang katapangan ng bodyguard ay biglang gumising kay Miles, marahil, hindi ganoon. Kadali. Matapos utusan si Hunter na huwag patayin ang bodyguard, sinabi ni Miles sa bodyguard, "Lead me to your captain." Kung isa lang siyang walang kwentang hipon, papatayin ko siya on the spot. Ayaw ko kapag nagsisinungaling ang mga tao sa akin. Doon lang ibinaba ni Hunter ang bodyguard. Pumasok tayo. Ang bodyguard ay muling pinandilatan ng mata si Hunter, pagkatapos ay dinala niya si Miles sa residential area. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Miles at ang bodyguard sa looban, sa ilalim ng malaking puno.
Nakipagkita sila sa isang lalaki na sarap sa simoy ng hangin at umiinom ng tsaa doon. Siya ay mga 40 o 50 taong gulang. Nang makitang malinaw ni Hunter ang kabilang partido, agad niya itong nakilala. Napasinghap si Miles sa gulat at natisod ng ilang hakbang pasulong. Paulit-ulit niyang kinusat ang kanyang mga mata para lumino ang kanyang paningin at tila malabo ang eksena sa kanyang harapan. Oh my freaking God, Sir Celestino, ikaw ba? Yan. Ikaw naman di ba? Bakit ka nandito? Tumingin si Skyler sa kabilang partido at nagutos ng may malakas na aura, halika, maupo ka at mag-usap. Sabihin mo sa akin, ano ang nagdadala sa iyo dito? At bakit mo gustong humanap ng mali sa ating guro? Hindi pwede. Sir Celestino, ikaw ay isang 8-star King of War. Bakit ka nandito? Bakit ka naging kapitan ng mga bodyguard? Tama ba itong nakikita ko? Hindi ba dapat nasa Eastfield ka ngayon? Umupo si Miles sa tabi ni Skyler. Pagkabigla at pagkalito ang bumalot sa kanyang mga iniisip. Hindi lang naging bodyguard si Skyler, kundi tinawag niya ang nasa likod ang kanyang master. Ibig sabihin mas makapangyarihan pa ang nasa likod niya kaysa kay Skyler. O siya ba ay isang uri ng batas na katayuan na tao? Kung hindi, paano magiging posible para sa isang 8-star King of War tulad ni Skyler na tawagin ang taong ito na Master? Hindi mo kailangang pisilin ang katas ng utak mo sa pag-iisip tungkol dito. Dumating kami ilang araw na ang nakalipas, at plano naming maglilibot sa lungsod para sa ilang pamamasyal at kasiyahan. Ipinaliwanag ko ba ng malinaw ang aking sarili? Tumawa ng malakas si Skyler at saka idinagdag, so, what now? Gusto mano pa bang ituloy ang plano mong patayin ang amo ko? Ang posisyon at pagkakakilanlan ng ating guro ay hindi isang bagay na maiisip mo at hindi mo masasaktan. Kung gusto mong kitilin ang buhay niya, kailangan mo munang taglayin ang kakayahang pumatay sa akin. Nako, hindi. Kuya Skyler, paano ako magiging mas malakas kaysa sa iyo? Tsaka subordinate mo ako at niligtas mo pa ang buhay ko noon. Paano ako magkakaroon ng lakas ng loob na ipaglaban ka? I wouldn't dare laying a finger on you. Ikaw ang aking tagapagligtas, hindi kita kayang ipaglaban. Si Miles ay nasa isang ganap na estado ng takot. Ikinumpas niya ang kanyang ulo at kamay upang palakasin ang kanyang mga pahayag. Hindi na ba lalaban o papatayin ang aking guro? Natawa si Skyler sa gesture ni Miles at nagtanong. Wala nang away, wala nang papatay sa master mo. Pumunta ako dito ngayon kasi medyo close kami ni Hunter kaya naisipan kong tulungan siya. Kung tutuusin, hindi naman marangal ang pamangkin niyang iyon in the first place. Alam nating lahat yan. Muling ikinaway ni Miles ang kanyang mga kamay at saka idinagdag, lalabas ako saglit at yayain silang umalis. Mabuti kung ganoon. Mukhang wala naman akong gagawin . Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Skyler at naginat ng likod. Actually, matagal na rin nung huli akong lumaban. Hindi na talaga ako sanay. Tignan mo, nanginginig ang mga kamay ko dahil hindi ako nakikipaglaban. Kabanata 956. Huwag naman sana, Sir Celestino. Ang iyong mga kamay ay hindi dapat manginig kung gagawin nila, tayo ay mahihirapan. Hindi alam ni Miles kung iyak o matatawa sa sitwasyon. Tapos bigla siyang nadala sa emosyon. Sir, hindi ko talaga inaasahan na makikita kita dito. Sige. It's set now, punta ulit ako dito bukas. Pupunta ka ulit dito bukas. Umiti ng mahina si Skyler. Umagalpak ng tawa si Miles. Pupunta ako bukas para bisitahin ka. Uminom tayo at mag-usap. Hindi ko magawa ngayon dahil may ilang taong naghihintay sa akin sa labas. Nakita ko. Pero hindi ka pwedeng umalis ngayon. Pinuhusan kita ng isang tasa ng tsaa, kailangan mong tapusin ito bago ka umalis. Si Miles ay isa sa mga malapit niyang subordinate. Pareho silang nakaranas ng mga sandali ng buhay at kamatayan sa larangan ng digmaan, Kaya naman, maganda ang mood ni Skyler matapos makipagkita kay Miles. Sige na.
Taglit na nakipagkwentuhan si Miles kay Skyler, saka ibinaba ang tsaa sa harapan niya, saka lang siya naglakad mag-isa papunta sa gate. Bakit hindi pa bumabalik si Sir Stone? Si Hunter at ang iba pang naghihintay sa labas ay lalong naiinip. Halos 10 minuto na si Miles sa loob kaya naman kakaiba ang pakiramdam ng iba. Hindi naman siguro may nangyari, di ba? Ang apat na bituin na hari ng digmaan ay nahulaan na ang kanyang mga kilay ay huminto sa pagkakadikit. Masama ito. Alam nilang nandito tayo at ang pinakamahigpit na kalaban ay si Sir Stone. Kaya, hiniling nila sa kanya na pumasok mag-isa sa loob para kubkuban at patayin siya. Nasa kanila ang numero, baka mapatay nila siya. Sa kasong ito, ang ating kabuoang lakas ay humina at maaaring magkaproblema tayo. Ang iba pang apat na bituing hari ng digmaan ay tumunog. Hindi magandang tingnan ang mukha ni Hunter sa pagsusuri. Kung mapatay si Sir Stone, ang kanilang kabuoang lakas sa pakikipaglaban ay agad nahihina. Tara na at tulungan natin si Sir Stone. Hindi natin hahayaan na pahinin nila ang ating puwersa. Ang isang star na hari ng digmaan ay nagwagayway ng kanyang kamay at sumigaw. Ngunit, sa loob-loob niya ay takot na siyang mamatay. Sa oras na ito, dahan-dahang lumitaw sa kanilang paningin ang isang figure na nakahawig ni Miles. Napakunot ang gilid ng bibig ni Miles habang naglalakad patungo sa grupo. Nandito na siya. Nandito na si Sir Stone. Nakahinga ng maluwag ang lahat nang malaman nilang ligtas at maayos si Miles. Kung tutusin, siya iyang ang 5 star na hari ng digmaan dito, at ang tanging posibleng talunin ang babaeng may maskara na sinasabing may kapangyarihang labanan ng isang 5 star na hari ng digmaan. Sa makatuwid, may mahalagang papel si Miles sa grupo, pero hindi dahil sa kanya, ang natitirang mga hari ng digmaan ay hindi darating ngayon. Sir Stone, ano po ang tagal nyo? Bakit ka pinatawag ng tinatawag na kapitan? Don't tell me sinusubukan niyang bayaran ka ng pera para tumigil sa putukan. Naiinip si Hunter kaya agad siyang lumapit kay Miles at tinanong siya. Paano ito posible? Si Sir Stone ay hindi isang taong kulang sa pera. Magkano ang babayaran ng kabilang partido kay Sir Stone para tumigil sa putukan? Ang isa sa 4 na bituing hari ng digmaan ay nanunuya sa hula ni Hunter. Guys, umalis na kayo sa lugar na ngayon. Napatingin si Miles sa iyahat at saka nagutos. Tinala ni Miles ang natitira sa isang sulok sa labas ng villa at sinabi sa kanila na may madilim at mapurol na tono. Sir Moore, sa tingin ko ay mas mabuting hayaan na natin ang bagay na ito. Tumigil na tayo dito. Milestone, anong ibig mong sabihin sa stop here? Pumayag naman tayong lahat sa planong ito dati, di ba? Paano mo mababago ang iyong isip pagkatapos pumasok? Hindi ka ba duwag? Nagdilim ang mukha ni Hunter, sobrang sama ng loob niya sa mungkahi ni Miles. Hindi niya maisip kung bait tumanggi si Miles na tulungan siya matapos makita ang tinaguriang kapitan. Kabanata 957. Ang misteryosong tao sa loob ay hindi isang taong kaya nating masaktan. Kung susundin natin ang plano, ito ay katumbas ng paghuhukay ng mga libingan para sa ating sarili. Tumawa si Miles, pinaluwag ang tensyonado na kapaligiran. Kilala mo ba kung sino ang kapitan ng mga bodyguard? Siya ay isang 8-star King of War, Skyler Celestino. Ang dati kong amo sa iarangan.ng digmaan.sa, at nailigtas niya ang buhay ko noon. Kung lalaban tayo sa kanya, mamamatay tayo sa loob ng ilang minuto. Anong FSIG? Isang 8-star King of War. Ang isa sa 4 na bituing hari ng digmaan ay natarante sa balita. Sa sobrang takot niya ay napabuntong hininga siya hanggang sa muntik na siyang mawala ng malay. Sir Stone, hindi po ito biro ha. Ang 8-star na hari ng digmaan, si Skyler Celestino, ay talagang naroon, nagsisilbing kapitan ng mga bodyguard. Ang 4 na bituing hari ng digmaan ay halos hindi makapagsalita ng ilang salita. Imposible. Paano ito posible? Ang mukha ni Hunter ay hindi maganda tingnan. Kung iyon ang kaso, ang kanyang plano para sa paghihiganti ay kailangang ibuhos sa alisan ng tubig. Maliban kung may kilala siyang 9 na bituing hari ng digmaan o isang Diyos ng
Bakit ako magsisinungaling inyo? Tinaman ng tingin ni Miles si Hunter ng naiinip na titig pagkatapos ay idinagdag, "Bueno, Sir Moore, bumalik tayo. Ngayon naiintindihan mo na kung bakit hindi namin kayang masaktan ang mga tao doon. Si Skyler ay isang 8-star King of War, at handa siyang pagsilbihan ng taong ito sa likod bilang bodyguard. Ibig sabihin, hindi ganoon adali ang pagkakakilanlan ng taong ito, naintindihan mo ba?" Tumango si Hunter. Bagamat nalungkot ang puso niya sa pagkawala ng daliri at nawala ng saysay ang kanyang plano, medyo nagpapasalamat siya kay Miles. Sa kabutihang palad, siya at ang iba ay hindi natuloy sa plano at sinisingil sa tirahan. Kung hindi, hindi sila makakalabas ng buhay. Pasensya na sa abala sa inyo. Maghanap tayo ng magandang lugar at uminom ng tsaa. Pagka-Top 0S ay sabay tayong magtanghalian sa tanghali, mag-asawang alak, at magtatamad iyang. Ibinuhos ni Hunter ang kanyang iniisip at mabilis na umalis sa residential area kasama ang iba. Hindi nagtagal pagkatapos umalis si Hunter at ang grupo, dumating ang isang marangyang sports car at huminto sa hindi kalayuan jak bahay ni. Nasa loob ng sports car si Caleb Quintan. Tiningnan niya ang mga bodyguard sa gate mula sa malayo, hindi niya maiwasang sumimangot. Kung nagsimula ang mabangis na ayebonan, imposibleng manatiling buhay ang mga bodyguard na ito, nakatayo doon na parang walang nangyari. Kakaiba, Ham. Hindi pa kaya dumarating ang pangalawang tiyuhin at ang iba pa? Nagsalubong ang mga kilay ni Caleb at napuno ng pagdududa at tanong ang puso niya. Taglit siyang naglibot sa entrance, sinusubukang sumilip sa residence. Walang mga palatandaan ng anumang matinding at mabangis na labanan. Nakahinga ng maluwag si Caleb, sa wakas ay makakapagpahinga na rin siya. Mukhang hindi pa sumama ang pangalawang tiyuhin niya kasama ang iba para maghanap ng gulo. Baka bukas o sa makalawa. Biglang may lumabas na malakas na ring mula sa bulsa ni Caleb, nagriring ang cellphone niya. Nagliwanag ang kalooban ni Caleb nang makita ang pangalan sa kanyang telepono, at agad niyang sinagot ang tawag. Ito ay Peace Chapman. Dang, young Master Quinton. Saan nakatira ang lalaki at babae? Ang mga bodyguard na dinala ko kahapon ay hindi naman malakas. Tsaka sabi mo naman na ang pangalawang tiyuhin mo ay isang 3-star King of War at hindi niya kayang talunin ang babaeng nakamaskara, di ba? Ang makapal na boses ni Young Master Chapman ay lumabas mula sa telepono nang sinagot ni Caleb ang tawag. Sa pagkakataong ito, humingi ako ng 2 profesional na manlalaban, pareho silang 6 na bituing hari ng digmaan. Ang lalaki at ang babae ay hindi magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanila, at kabilang dito ang babaeng nakamaskara. Siguradong huhulihin ko siyang buhay. Hindi ka naman nagbibiro, di ba? Nakakamangha. Ang napakagandang balita ay nagbunga ng pag-asa sa loob ni Caleb. Hanggat hindi naghiganti ang kanyang pangalawang tiyuhin at ang iba pa, may pagkakataon pa siyang matikman ng 2 dilag. Ang pag-isip na gumugol ng magagandang gabi kasama ang mga dilag ay nagpatalon sa Adam's apple ni Caleb. Young Master Chapman, hindi mo nakalimutan ang deal natin, di ba? Kabanata 958. Huwag kang mag-alala, Young Master Quintan. Siyempre, naalala ko yung deal natin. Nagdilim ang ekspresyon ni Caleb nang marinig iyon. Ganon ba kabilis magbago ang isip ng lalaking iyon? Gayunpaman, alam niyang wala siyang magagawa kahit na biglang baguhin ang kapayapaan ng kanyang mga plano. Pagkatapos ng iyahat, ang pamilyang Chapman ay masyadong malakas. Hindi na sana siya pumunta sa kanila in the first place kung hindi. Isa lang ang babae noon, kaya napagkasunduan namin na magpalit-palit. Pero iba na ngayon, may 2 babae. Isipan ko na. Ibigay mo sa akin ang magandang babae mula kahapon at maaari mong isuot ang babaeng iyon sa maskara. Paano kung ganoon? Mabilis na sumagot si P sa sumunod na segundo na tumatawa. Nang marinig niya ito, lumukso sa tuwa ang puso ni Caleb. Malamang ay hindi pa nakita ni P ang babaeng nakamaskara noon, kaya inakala niyang hindi nito matutumbasan ang mahinhin na kagandahan mula kahapon sa itsura. Sa totoo lang, ang babaeng nakamaskara ay kasing akit ng babae kahapon. Sige na.
Mas mabuting tuparin mo ang iyong salita, Young Master Chapman. Walang pagsisisi. Agad na sumang-ayon si Caleb sa panukala at agad na binigyang diin ang punto sa takot na bawiin ng ibang lalaki ang kanyang pahayag. Siyempre, mabilis na ipadala sa akin ang lokasyon. Hindi na tayo mangangailangan ng maraming ayalaki sa pagkakataong ito. Dapat sapat na ang dalawang manlalaban na ito. Kumpiyansa nang umiti si Young Master Chapman. Pagkatapos ng iyahat, bukod sa isang pangalawang klase na aristokratikong pamilya. Tulad ng pamilyang Chapman, hindi lang sino man ang maaaring umarkila ng dalawang mandirigma na kasing ganda ng 6 o 7 star na hari ng digmaan. Hindi nagtagal, ibinahagi ni Caleb ang kanyang lokasyon. Mabilis na dumaan ang dalawang sasakyan at pumarode sa hindi kalayuan sa kanya. Bumaba si Caleb sa kanyang sasakyan nang makita niyang paparating na si Peace. Pagkatapos ay tinulungan niya ang bulok na lalaki na buksan ang pinto ng kotse sa sobrang tuwa. So nandito na. Mukhang hindi naman masyadong magulo ang mga taong ito. Malaki ang halaga ng bilya na ito. Hindi napigilan ni Young Master Chapman na mapasigaw habang pinag-aaralan ang bilya na nauna sa kanya. Terraen. Tinisin ang daan. Kumaway ng kamay si Young Master Chapman at diretsong pumasok kasama ang kanyang mga tauhan. Dalawang malalaking lalaki ang tumabi sa kanya. Tila ang ilan sa mas malalakas na mandirigma sa mga bodyguard ng pamilyang Chapman. Samantala, bagamat ang ibang mga bodyguard na nauna sa kanila ay hindi gaanong sanay, sila ay magaling na manlalaban. Anong ginagawa mo? Ang dalawang bodyguard na nagbabantay sa entrance ay humakbang at nagtanong ng makita nila ang isang grupo ng magtao na papalapit sa kanila. Anong gagawin natin? Nandito tayo para may makita. Agad na sumalakay ang ilan sa mga bodyguard ng pamilya Chapman. Ang mga bodyguard ng Chapman family ay nakipagagawan sa dalawang bodyguard sa entrance. Walang inaasahan na ang mas malaking grupo ay hindi makakapantay sa dalawa at lahat sila ay malubhang nasugatan. Nang suntok din ang ginawa ng dalawang bodyguard, ngunit hindi sila gaanong nasugatan gaya ng kanilang mga kalaban. F6. Medyo malakas ang mga bodyguard na ito. Ang lalaki sa kaliwa ni Peace ay humakbang ng 2 hakbang pasulong matapos pagmasdan ang sitwasyon. Kinuyam niya ang magkabilang kamao at mabilis na lumapit sa 2 lalaking nasa harapan niya. Napakalaki ng lalaki, ngunit mabilis siyang kumilos. Bago pa malaman ng 2 bodyguard ay nauna na siya sa kanila. Laking gulat ng 2 bodyguard nang makita nila ito. Napagtanto nila na ang lalaking nauna sa kanila ay isang mas malakas na mandirigma kaysa sa rabol mula noon. Kabanata 959. Nagdikit ang kanilang mga ngipin at ibinuhos ang lahat ng kanilang lakas para labanan siya. Isang malakas na ingay ang umalangaw-ngaw. Ang malaking tao ay nakatayong nakaugat sa kanyang pwesto, hindi gumagalaw, ngunit ang 2 bodyguard ay pinalis na pabalik. Napahawak ang 2 sa kanilang mga braso. Ang mga armas na dati nilang inaatake ay may mga bali na ngayon. Hindi masama. Ngunit hindi mo sinasadyang pumasok sa bitag ng kamatayan sa pamamagitan ng pagtakbo sa 2 mandirigma kung ito. Ang kapayapaan ay nagbigay ng malamig na ngiti na nagniningning ng isang mapagmataas na aura. Patayin sila. Tigaw ni Caleb sa gilid. 2 beses na siyang binugbog at ngayon ay nakikita na niya sa wakas ang paghihiganti sa kanyang kaaway. Mamatay. Ang mga labi ng malaking lalaki ay pumulupot sa isang malalamig na ngiti. Naglabas siya ng espada mula sa likod niya. Mabangis niyang ibinato ang espada. Isang manipis at may pressure na airblade ang biglang lumipad patungo sa 2 bodyguard na nasa lupa. Push! Isa pang airblade ang humiwa pasulong ng malapit ng patayin ng 2 bodyguard na nagpatigil sa airblade ng malaking lalaki. WHO. Ang malaking tao, si Caleb, at ang iba pa ay tumingin sa orihinal na direksyon ng airblade. Sino ka? Galit na galit si Skyler. Kamakailan Amang ay nagawa niyang habulin si Miles at ang kanyang mga tauhan, at hindi niya akalaing darating ang isa pang grupo ng mga manlalaban pagkaraan ng wala pang kalahating oras. Higit pa rito, ang mga mandirigmang ito ay napakahusay. Naghinala kaagad si Skyler na ang mga taong ito ay kinuha ni Miles.
Kung tutusin, hindi nagpatalo si Miles para iligtas ang kanyang reputasyon ngayon lang, at iyon lang ang dahilan kung bait na gawa niyang makalayo ng buhay. Pagkaalis niya, malamang na kumuha siya ng mga taong hindi makikilala ng sinuman. Gayunpaman, mabilis siyang umiling at ibinasura ang paniwala. Kung tutusin, ang mga mandirigma dito ay mas malakas kaysa kay Miles. Hindi sila kasing husay ng 8 o 9 na bituing Kings of War. Kung si Miles ang nasa likod nito, ipapadala niya sila sa kanilang libingan. Ano ang nangyayari? Young Master Chapman, marami pang manlalaban dyan. At parang ang isang ito ay halos kasing lakas ko. Nagulat ang malaking lalaki nang makitang napakadaling naharang ng kanyang pag-atake. Sa paghusga mula sa nakapressure na windblade ng isa pang lalaki, tila ito ay mas solid, mas malakas kaysa sa kanyang sariling airblade. Young Master Quentin, bakit mas maraming lumalaban dito? Diba sabi mo ang babaeng nakamaskara ang pinakanmalakas sa kanilang lahat? Ang kapayapaan ay lumunok tulad ng pagkagulat ng lahat. Hindi ko alam na may ganito palang manlalaban dito. Hindi rin nakaimik si Caleb. Ngunit mas marami kang lalaki kaysa sa kanya, Young Master Chapman, sabi niya. Hindi ito dapat maging problema. Young Master Quentin at Young Master Chapman. Sumili ang malamig ng ngiti ni Skylar nang marinig niya ang kanilang usapan. Who cares what you are, Young Masters? Naglakas loob kang pumasok dito at sakta ng aking mga alagad. Pareho kayong mamamnatay dito. Kabanata 906. Ang galing ng bibig mo. Makinig dito, Mod. Ako si Peace Chapman, isang batang master ng isang pangalawang klaseng aristokratikong pamilya. Niloloko mo ba ako? Naglakas loob kang sakta ng pamilyang Chapman. Agad namang humagalpak ng tawa ang kapayapaan ng marinig iyon. At saka, hindi ako naniniwala na may kakayahan kang talunin ang 2 manlalaban na meron ako dito. Isang pangalawang klaseng aristokratikong pamilya. Maging si Skylar ay natigilan sa kanyang sinabi. Pagkatapos ng lahat, Jack at ang iba ay kararating lang dito. At saka, Jack ay nagpahayag na siya ay may iba pang mga bagay na dapat asikasuhin. Hindi niya gustong gumawa ng gulo dito sa Swallow City. Kung talagang pinatay niya ang Young Master na ito mula sa isang second-class na aristokratikong pamilya, sisubog na niya ang issue. Ang Panginoon ng pamilyang Chapman at ang iba pa nilang mandirigma ay tiyak na magtatangka na ipaghiganti ang kanilang Young Master. Hindi siya natatakot sa pamilyang Chapman, ngunit tiyak na marami silang mga lalaki. Kung sisirain niya ang buong pamilya ng Chapman, Jack, si Selena, at ang iba ay malapit nang maakit ang atensyon ng iba pang makapangyarihang pamilya. Nang naisip niya ito, naramdaman ni Skylar na dapat niyang iwasan ang pagpatay kay Young Master Chapman at Young Master Quentin sa ngayon. Bukod sa, Jack at wala sila na dito. Paano kung sisihin siya sa sobrang pagmamadali kung papatayin niya sila? Hindi bale na. Huwag patayin ang 2 Young Masters, ngunit kunin ang natitira. Turuan natin sila ng magandang aral. Hindi natin sila hahayaang lumayo ng hindi. Nakikita ang ilang dugong anak. Mabilis na nagpasya si Skylar. Nang makita ni Kapayapaan si Skylar na nagmumuni-muni, naisip niya na talagang natatakot ang ibang lalaki. Isang malamig na ngiti ang ibinigay niya. Ano ngayon? Natatakot ka kasi alam mong Young Master ako ng second-class aristocratic family, eh. Dahil sa sobrang takot mo, dalhin mo na lang ang 2 magagandang babae at Jack dito. Kung hindi, makikita mo ang iyong katapusan dito. Parang may naisip si Caleb, at sinabi niya kay Skylar, mukhang magaling kang manlalaban. Tumabi ka lang o ilabas mo ang iyong amo. Hindi mo na siya kailangang ipaglaban pa. Babayaran kita ng $1 bilyong kada taon at gagawin kitang elder sa pamilya Quintan. Wala akong pakialam dito, na lalaki sa harap niya. Hindi na napigil ang magsalita si Skylar. Agad siyang sumugod at inatake ang 2 malalakas. Whoosh! Mabilis na nagsagupa ng mga nakapressure na airblades na lumilikha ng kakilakilabot na mga ingay. Narinig ito ni Fiona at ng iba at nagmadaling lumabas ng villa. Ano ang nangyayari? Bakit may away? Laking gulat ni Fiona nang makita niya ang eksenang nakaharap sa kanya mula sa malayo, namutla ang kanyang mukha. Siya ay balisa.
Oy! Bakit sila nag-aaway? Huwag mong sabihin sa akin, Jack, nag-provoke na naman ng tao. Nagsalita si Andrew sa isang galit na tono, anong walang ingat na tao. Napakatigas ng ulo niya at lagi siyang nanggugulo. Talagang hinala ko na siya ay nagudyok ng isa pang bagyo. Bakit iba ang hinahanap ng mga tao sa amin? Wala pa nga tayong 2 araw dito eh. Huwag kang padalos-dalos. Wala din sila dito ngayon. Marahil ay dahil sa kagandahan ni Selena. Tignan mo ang mataba dyan sa isang sulyap ay nagsasabi sa akin na wala siyang pakinabang. Depensa ng matandang si Taylor, Jack. Habang nag-uusap sila, mas lalong tumindi ang laban. Ang 2 bodyguard mula sa pamilyang Chapman na halos kasing lakas ng 6 na bituing mga hari ng digmaan ay mabilis na natamba na umaagos ang dugo sa kanilang mga katawan. Hindi pwede. Nagpalitan ng tingin sina Peace at Caleb nang makita nila ang 2 mandirigma sa lupa. Kumapang ang takot sa kanilang mga titig. Tinasabi ko sa iyo, ito ay mga makapangyarihang mandirigma mula sa pamilyang Chapman. Agad na sinubok ang bante ni Peace Skyler nang mukhang papatayin na sila ng huli. Sa kasamaang palad, hindi siya ganoon lamang. Nagkaroon ng pagkakataon na tapusin ang kanyang pangungusap nang itinaas ni Skyler ang kanyang espada at ibinaba ito. Ang 2 makapangyarihang mandirigma ay napatay na. Sa ilang mga pagkislap ng mga kamay ni Skyler, ang iba pang mga bodyguard ay isa-isang bumagsak, bawat isa sa kanila ay naniga sa kanilang mga ekspresyon. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.